Kay Cesar Contapay, ito po ay kilala na isang tagapagtanggol ng ating demokrasya at nagbuwis ng buhay at serbisyo sa bansang ito. Siya po ay retired police colonel. Magandang gabi sa lahat mga kababayan. Bago ako magsalita, ibigay alam ko sa inyo ito at saka matanaw ninyo, makita ninyo kung sino yung nasa picture nito. Yang nasa picture nito, walang iba kung hindi yung bangag na buhaya sa Maharlika. Itong tao nito, sa tulong natin, sa pagboto natin, ay naging presidente. Marami siyang pinurumesa para sa pagmamahal sa ating bayan. Una, yung babangon tayo mali. Ano man nangyari, kabaliktaran. Nabudol tayo, nabudol! Nagkamali na naman at saka nababaon na tayo ng kahirapan, nababaon tayo ng utang, na ang utang na yan, ang bata na hindi pa pinanganak ay nagkaroon na ng utang. Utang ina niyan, yung Romualdez na yan. Sa palagay ko mga kakapatid ko, ito na parito ngayon, ito ang kabuuan ng 32 milyones na nagkagusto na maging presidente ang ating minamahal si Inday Sara Duterte. Kaya mga kapatid, iniisip ko, puso ng lahat ng Pilipino na hindi tayo papayag na iskandaluhin ang 32 milyones na taong bayan na nagsama sa ating vice-presidente si Inday Sara Duterte. Ibabaw natin na dapat ang dignidad ng bawat mamamayan, ng bawat Pilipino, hindi karapat-dapat na ito ang ginagawa nila sa ating mga kapatid. Nawawala ang dignidad. Inaabuso ang interes ng taong bayan. Akalain mo naman, yung pera natin, ginagastos sa pamulitika nila. Nag-umpisa yung pagbibigay ng ayuda noong eleksyon sa barangay. Binibigyan nila yung mga kandidato nila ng 3 milyong pesos. Saan galing yung pera na yun? Hindi galing kay Romualdez. Hindi galing kay Papayag siguro tayo na ibigay natin yung pera natin sa kanya, provided ang itsura niya ay parang mongoloid. Makikita naman ninyo. Walang pumapalagpag doon sa Malay mo naman yung pera natin, ginawa niyang Romualdez rice. Romualdez! Romualdez! Romualdez buhaya! Romualdez buhaya! Kaya mga kababayan, napakalaking bagay ngayon yung presensya ng bawat isa sa atin ngayon. We are representing the interest, the respect, the dignity of those 32 million votes rendered to our Vice President ng minamahal nating Vice Presidente si Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Kaya mga kababayan, pilitin natin na ibaba, patalsikin ang mga buhaya, ang mga balag sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayo lahat!
Maraming salamat. Maraming salamat kay retired Police Colonel Kuntapay. Nakita nyo naman ang kanyang pagpapahayag sa loobin ito ng Kuntapang na Kuntapay, sa loobin ng mamamayang Pilipino na hindi natin deserve na magkaroon ng kurakot na gobyerno. Kaya tayo nagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Ngayon, tawagin natin si Brother Usman para sa kanyang pagbibigay din, si Brother Randy, sa kanyang pakikipagkaisa sa pagtitipon-tipon para sa malayang pagpapahayag ng mamamayang Pilipino dito sa EDSA Shrine. Maraming salamat ka Eric. Thank you. Kami po ay nakikiisa bilang representative sa mga muro na nandito ngayon sa EDSA Shrine. Ngayon po nanawagan kami sa mga kapatid ko na mga na tayo po ay magkakaisa dahil ang dugo ng ating mahal na Duterte ay may dugong muro. Palagi niyang sinasabi na ang nanay ko ay may dugong Maranao, Tausog, Kaagan at saka Iranon, yung 5 tribo sa Davao City. Kaya ngayon, lumabas na kayo mga kapatid ko na mga muro. Ito ngayon ang oras natin na para mamuno ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na leader na maasahan at mapaunlad niya ang buhay ng Pilipino. Kaya mga kapatid ko, yung bintang nila sa mga Duterte na mga korupsyon sa 125 million, kami po ay matagal na kilala ninyo sa Davao na sila ayaw nila magkuha ng pera kasi nasaksiyan namin na sila ay pumuuslit ng mga tunay na mga trabaho, tunay na leader, tunay na Pilipino. Kaya sa atin mga kapatid, pinatawagan ko po kayo na ngayon, oras na ngayon, lalabas na kayo, nandito tayo sa EDSA at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Brother Randy. Maraming salamat sa ating sa ating mga brother Bangsamoro na nandito po sa ating pagtitipon ng mapayapang paghahayag ng mamamayang Pilipino. Ang isang matino na lingkod bayan, itinuro ni Pangulong Duterte, ay dapat sincero na naglilingkod sa interes ng mamamayan at hindi korakot sa kapangyarihan at hindi rin abusado. Pakinggan natin ang dating naglingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ngayon ay isa sa lider ng grupong namumuno para sa pambansang kilusang tinatawag na Marcos, Alis Dyan at mamamayan ayaw sa digmaan at